So, ang bida natin ay si Casey. Sa nakikita nyo, isa siyang loner. May pagka-awkward na personality, yung tipong ganito itsura sa klase nyo tapos madalas kumain mag-isa, yung laging hiwalay maglakad sa grupo, yung laging nagdadala ng baril ng papa niya sa bao. Kahit sa trabaho niya bilang accountant, sinusubukan niya makipagkaibigan pero talagang nawiwirdan sa kanya yung mga katrabaho niya. Tol, musta? Oy, musta? Tarantado ka mo yung asawa ko, nag-away na naman kami kasi kinrap niya ako sa my day niya. Alam niyo ba nakulong si Aura? Grabe, kita ko yung mugshot, legit. Sabi nila pinoprotektahan niya lang daw yung babae kasi inipuan kaya inaway niya. Saang department ka? Accounting. So ikaw yung nagpapahirap ng buhay namin. Malis ka nga di. So umuwi siya sa bahay. Papakainin niya na sana yung aso niya pero naubusan na siya ng dog food kaya naglakad siya papuntang tindahan. Maya-maya nilapitan siya ng mga nakamotor tapos tinanong kung may baril ba siya. Kaya confuse yung bida natin tapos iniwan siya. Pagtapos niya bumili ng dog food, binalikan siya ng mga nakamotor tapos sinubukan niyang tumakas pero naabutan kaya binugbog siya sa daan. Kaya nauwi siya sa kulungan, sa ospital. Pinakinggan ni Casey yung boss niya sa voicemail at sinabihan siya na magbakasyon muna hanggang maging okay na siya. Pero di niya ma-enjoy yung bakasyon niya kasi simula nung mangyari yung insidente, natakot na siya lumabas ng bahay. Habang nanonood ng TV, may lalaking bumunot ng baril sa palabas. Kaya nainganyo siyang bumili ng baril para maprotektahan yung sarili niya. Nag-fill up na siya ng form pero meron pa daw waiting period or kailangan niya muna mag-antay bago bilhin yung baril kasi kadalasan may galit yung mga nabili. Kasi alam mo na yung ibang tao di lang binigyan ng piatos, nagigigalit na kagad. Like, tangina ako bumili nito, pera ko to eh. Luldamot, eto baril. Tarantado ka, wala kang pabili ng pagkain pero may pambili ka ng baril. Omsi. Kaya paglabas ni Casey, meron siyang nadaan ng karate dojo. Pagpasok niya, merong ongoing na klase. Kunin ang lato-lato ng kalaban, ibaon sa lupa at tapakan. Pagtapos ng klase, kinausap niya yung sensei at tinanong kung pwede ba siya sumali. Pumayag si sensei dahil meron daw free trial kaya next day, pumasok siya ulit at pinapanood niya si Ana, ang nag-iisang babae sa dojo na nagtuturo ng mga bata. What the fuck? Pagtapos ng klase, pinagalitan niya si Casey kasi nasa rules na bawal yung sapatos sa mat. Habang nagpapalit ng damit, nakilala niya si Henry na may blue belt. Tinuruan naman siya ng isa sa mga estudyante doon na si Kenneth kung paano sumipa. Dahil nag-enjoy si Casey sa lesson, nag-decide na siyang magpa-membership. Habang tumatagal, gumagaling na siya bilang white belt. Nagkaroon sila ng ceremony kung saan mapopromote yung mga estudyante sa mas mataas na belt. Pinaliwanag ni Sensei yung Grandmaster ay galit sa mga nagamit ng baril kaya may pang-11 na rule sa dingding na bawal yung baril. Nakikita na ni Sensei yung improvement ni Casey kaya na-promote na siya sa yellow belt. Nice. Dahil doon mukhang mas naging confident siya sa pamumuhay niya hanggang sa may umepal na lalaki tapos binuli siya. Sa takot niya di siya nakalaban at umuwing umiiyak. Dahil sa nangyari, nag-overthink siya kung karapat dapat ba siyang maging yellow belt kaya naapektuhan yung performance niya sa dojo. Kaya tinanong siya ng sensei niya kung bakit siya nandito. Nagsabi si Casey ng mga problema sa pagiging matakotin, lalo na dun sa pambubugbog ng mga nakamotor sa kanya at sinabi niya din na nag-aaral siya ng French language. Pero pinapalitan ng sensei niya ng German kasi mas matapang daw pakinggan. Sinabihan siya na makinig ng metal songs para mas tumapang siya, mukhang effective nga. Nagsimula na siyang mambuli ng iba tapos sinapak niya yung boss niya sa lalamunan kaya tinanggalan siya ng trabaho. Medyo lumalala na yung bida natin. Inimbitahan siya ni sensei sa night class ng dojo. Tapos nakita niya dun si Henry na di naman inimbitahan. Maya-maya tinawag siya ni sensei para mag-demonstrate ng kakaibang technique. What the fuck? Binali yung kamay niya, gago, di ko to pwede ipakita sa YouTube. Sinabihan si Henry na wag na siyang babalik sa dojo. Ngayon nung isang gabi, tinawagan si Casey ng sensei niya kasi nakita niya daw yung isa sa mga rider na nambugbog sa kanya. Nakipagkita siya kay sensei tapos tinuro yung lalaki kaya sinundan ni Casey. Eto na yung moment niya para makabawi. Nakita niya ng lasing yung lalaki kaya tinake advantage niya na yung moment para bugbugin. At di niya alam, nire-record pala ng sensei niya para daw sa documentary ng pag-improve niya. Napansin ni Casey na yung susi ng lalaki para sa bike pala at hindi para sa motor. Pag-uwi niya naabutan niyang walang malay yung aso niya kaya sinugod sa ospital. Pero binalita sa kanya na patay na daw yung aso niya. Gawa ng sipa sa may bandang ribs. Alam na kung sino. Sunod na araw pumunta siya sa dojo John Wick style at ginawa yung mga bagay na labag sa patakaran ng dojo at galit na kinompronta yung sensei niya tungkol sa nangyari sa aso. Tinanggi niya na ginawa niya yun, syempre ba't siya aamin? Paalis na sana si Casey pero binlockmail siya ni sensei. Kaya walang choice si idol kaya nanatili siyang maging estudyante ng dojo.
Nagalit si Casey kaya nagkaroon sila ng fight scene na kahit yung mga tao di nai-impress sa pinaggagawa nila. Dumating yung gabi, umattend na naman si Casey ng night class, pero yung lesson na to parang pamilyar sa kanya. Di siya naging komportable pero sumama pa din siya. Meron silang nilapitan na di nila alam na pulis pala, tapos aksidente niyang nabaril si Ana sa binte. Kaya lumapit si Casey tapos ginamit yung karate skills niya, kaso sumobra na siya kasi napatay niya na yung pulis. Pagbalik nila, nagalit si Sensei kasi di nila tinanong yung lalaki kung may baril ba siya. Similar dun sa tinanong kay Casey nung una. Hinatid ni Casey si Ana pa uwi. Pinag-usapan nila yung past ni Ana tungkol sa napatay niyang black belter kasi pinagsamantalaan siya habang nagbibihis. Ngayon pag uwi niya, meron na siyang bagong aso na binigay ng sensei niya. Pero di pa natatapos yung curiosity niya sa mga kwento ni Ana kaya nag-imbestiga si Casey ng gabi sa dojo at pinasok yung pinto na pinagbawalan siyang pasukin. Nakita niya din yung katawan ni Henry na nagchichill lang habang nakabitay. Nakita niya din na may crematorium sa loob kung saan ginagawa nilang abo yung lola mo. Nakita niya yung mga videotape tapos pinanood niya yung may pangalan niya. Nakita niya si Ana pati yung mga kasama niya sa video at nalaman na sila pala yung nambugbog sa kanya. So lahat ba ng estudyante sa dojo mo binubugbog mo bago sumali? I mean ang weird ng marketing strategy pero sige tuloy ang kwento. So pinakita na kinremate na ni Sensei yung katawan ni Henry. Habang nakatapat siya sa master niya, dumating din si Casey at sinabing I hate you and gusto kitang i-delete sa mundo. Dahil sinabi dati ng sensei niya na pambabae daw yung pangalang Casey, binawian niya yung sensei niya ngayon. Dahil nalaman niya din yung tunay niyang pangalan ay Leslie. Pagtapos doon, humanda na sila sa kanilang epic fight scene. Pagkabaw ni Sensei, biglang boom, what the fuck? Yo, bawal to pakita sa YouTube. And ginamit niya yung baril para matalo niya yung sensei niya. Nice. Sinabi niya sa mga estudyante na isang daliri lang ginamit niya para matalo si Sensei. I mean, di naman siya nagsinungaling. Na-train niya din yung cute na aso na binigay ng Sensei niya. Tapos kinain yung isa sa mga kasama niya, what the fuck? Kinuha niya din yung black belt at binigay kay Ana. Dahil deserve mo yan, girl. Pagtapos ng lahat ng discrimination na pinagdaanan niya dahil babae siya, deserve niya yan. And simula ngayon, si Ana na ang namuno ng kanilang dojo. Happy ending. Alright, let's go! So yeah, maraming salamat sa panonood. Sem break na namin ngayon July. Expect na kayo ng weekly uploads. And yeah, check nyo yung description. Bill ko shake ko out to.